nag-discuss ng matagal ho, itong assistance sa marriage market. So nakita niyo ho kanina, ang na-deploy na ho ng EPS ay 1,800. Ngayon po, January to October pa lang ho, 1,233 na po ang immigrants na pumunta dito. Karamihan, ito ho ay mga Filipino-Korean spouses. Yan ho ang figure ng CFO. So wala pang isang taon, magkasing dami na po ang dumadating dito ng mga kababayan po natin, asawa po ng Koreano. Kaya kailangan po silang tulungan din kasi marami na po silang problema. According to the Ministry of Gender Equality and Family in 2009, 1,643 Filipino wives. At sa kasamaang palad po, karamihan sa kanila ay arranged marriages. Na alam po natin na illegal naman po ang marriage brokers sa Pilipinas, pero dito legal. Kaya hirap po rin kami makipag-ugnayan sa Korean government kasi pag sinasabi namin illegal sa Philippines, sa kanila legal dito. Nire-regulate na lang nila ang negosyo ng mga marriage brokers. So, if you will notice, 7,180 wives daw, sabi ng Ministry of Gender Equality and Family. Mga Pilipino po yan, sabi nila, record nila. Pero, 449, walang mga visa. Ibig sabihin po nun, nag-run away ho sila sa mga asawa nila and their visa have they are here but they do not have the proper visa na kasi nag-expire na one status ng F2 nila. So ano po yung karaniwang problema? Nakalista po dyan at kung makikita niyo mo talagang hirap po sila mag-adjust. Kaya kailangan po yung mga organisasyon natin magtulong-tulong po tayo kasi kailangan po natin sila masabihan early on kung sa anong mga serbisyo ng gobyerno. Kaya yung susunod pong slide, makikita nyo, nakipag-ugnayan po kami. 3 pong ahensya ang tumutulong talaga sa marriage migrants. Yung Ministry of Gender Equality and Family, ang Immigration, at saka ang local governments. Dito pong sa Ministry of Gender Equality and Family, inupuan po namin sila at sabi namin magtulungan tayo. Ang sabi nila, ito pong emergency hotline, yan ang kanilang mga areas na meron ng Filipino counselors na full-time. So nakikipag-ugnayan po kami sa kanila at meron na raw tayong 19 Filipino translators, binigyan din po ako ng kopya. Kaya lahat po yan, meron po akong info niyan, pwede ko ibigay sa inyo. Ano ang binibigay ng assistance ng Korean government? Kasama po ang counseling, legal aid, yung emergency shelter po, importante po sa atin yan. Kasi yan ang takbuhan kapag ayaw na ng babae dahil sa domestic abuse, kailangan po ihanap natin siya ng shelter. Kaya kami ho ay nakikipag-ugnayan ng mabuti sa kanila. Ano naman po ang gagawin ng embassy? We have to work closely with the Korean government because for the simple reason that these are dependents and entitled to rights here in Korea. So we have to work with the host government kasi sila po ang merong resources at sila, itong mga kasamahan natin to ay may entitlements. Kami ho, kung talaga ho may problema, pwede po namin i-recommend ang blacklisting ng mga Korean husbands na are found guilty of committing a crime or nag-aano sila, nagkukumit sila ng domestic violence. Pero of course, we have to have proof. At ang importante po ay kailangan po, pag may nangyari, kailangan po talaga i-file natin ang complaint to the police. So the embassy will assist in that. At saka po ang pag-inform sa immigration at saka gender equality. Next slide. Nakipag-usap naman po kami sa Social Integration Division ng Korea Immigration. Meron din po silang mga procedure at gusto rin po namin gamitin yung resources na yan para naman makapture ang newcomers. Kasi naisip po namin, kung marami nang pumapasok ko 100 ng 100 every month, kailangan po mas maging proactive at masabihan man lang sila ng kanilang mga contacts na pwedeng puntahan. So,
we are working also with immigration kasi pag expired ho ang visa at may problema, ang unang kailangan gawin, ayusin muna yung visa nila bago sila matulungan sa ibang problema nila. So we will continue to work with them. And hindi lang po ngayon mga asawa may problema, pati ang mga anak. So we have to also consider that kasi ang mga anak na to ay pinanganak dito, so they are Koreans. Pero kadalasan po mga kababayan natin, sanhi sa takot, itinatakbo agad ang mga bata sa Pilipinas para maalagaan doon. But the problem is you denied them also of their rights here. So we have to think na bago sila madala doon, kailangan mo mabigyan sila ng mga opportunities nila dito. Yun din ang kailangan natin i-work out. So next slide, we are also working with local government agencies. Yan ay yung sinasabi niyo multicultural centers na nagpapatakbo niyan ay mga local governments at kayong mga organizations, you work with them. Yun ang alam namin. Kasama na dyan ang Seoul Global Center. At maganda ho, kadalasan maraming Pilipino na volunteers. So we have to make use of them. So what do we do? We have to, as Filipino Philcom groups, we have to advise them earlier bago magka-problema pa lang. So as newcomers, we will now try to utilize yung listahan din binibigay ng SIC Commission ng Filipino Overseas para sila matulungan at ma-advisean. And then, naalala nyo, nagtatakbo kami ng UP Corps dati. We will try to, UP Corps, kung samahan din po yan ng mga Filipino-Korean spouses na active leaders, we will also utilize them to help us. And in the end, we really have to work with the government kasi ito po host government natin, and as an embassy, we can avail of the resources if we always coordinate with them. Okay, next slide. Ito naman po ay hindi lang para sa mga spouses. Karamihan mo sa atin, minsan pagka nagkaroon ng ibang marriage dito sa Korea, nakakalimutan po natin, hindi lang po sapat na ma-report nyo dito ang inyong marriage o ang inyong divorce. Kasi pag kayo na-divorce dito, kailangan po magpa-file pa kayo ng case sa Pilipinas para ma-recognize ang divorce nyo. Otherwise, wala akong visa yung report nyo sa embassy. We will only transmit it, but it's not final. So you have to get a copy of the report of the divorce at kailangan po yun, magastos nga lang po kasi kailangan ng tulong ng abogado kasi dadaan po sa korte. And it takes maybe a year because you have to file the petition in the trial court. Ngayon, yung submission naman, ito mga submission ng documents, yung legal capacity to marry, ibig po sabihin yan, kung mag-aasawa ko kayo ulit, bibigyan lang po namin kayo kung makita na namin doon na may court order na nakapasok na sa inyong birth certificate, marriage certificate na meron ng divorce. Kaya, paulit-ulit namin sinasabi ko, para alam rin natin ang procedure. Ang next slide dual citizenship law. Ang magandang